This is the hour. The bridegroom is at the door. This is the hour. All is appearing. The trumpet shall sound. We'll go home. This is the hour. The trumpet shall sound. The trumpet shall sound. We'll go home. This is the hour. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The trumpet shall sound and we will go home. Hallelujah. Amen. Remember, Megson, ay kaunom nga trumpeta, natapos na, mitingog na. Amen. O ang katapusan nga trumpeta, Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mao kana, Megson, ang atong ipaabot, Megson. Hallelujah. And trumpet. At the last trump, may nga propeta sa Diyos, that last trump is the, hallelujah, amen, is call for a body change. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Because ang last trump, Megson, para kanato, ang body change, ang last trump, Megson, mao, Megson, ang opening of the atonement to Israel. Praise the Lord. Praise God. Amen. O salamat sa Ginoo bisan pa niini nga kabuntagon sa iyang gihatag kanato nga kahigayunan. Amen. Nanausab kita. Amen. Malipayon ba ang tanan nga nasa panimalay sa Dios? Praise the Lord. Amen. O karong kabuntagon maigsoon, no? Praise God. Dalo ko kamo maigsoon sa hisgutanan maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Predestination and redemption. Hallelujah. Let's open our Bible kung namoy mga Biblia maigsoon in the book of John. Praise the Lord. Praise God. Paliw ko sa kong bag recogin. Ang isa ka notebook akong nadala. Praise the Lord. John chapter 1. Hallelujah. Amen. Sulagma kay may kanunay nato maigsoon nga maagian kini, no? Kini nga Bible, hallelujah, praise the Lord, and praise God. But tugod sa Ginoo maigsoon, no, we're going to have a deeper approach maigsoon ini nga mao nga verse maigsoon, hallelujah, as we're going to open the Bible. Amen. When yun ang propeta sa Ginoo, when the seal is open, sa diyang naabri ko ng mga silyo, the Bible, the book is becoming a new book. Nahimo kining usa ka bag-ong Biblia. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We are not reading it as, amen, nga murag sama sa tradisyon o sama sa usa ka comics maigsoon. Hallelujah. As we are going to read and open the Bible, it reveals the mystery of us. It reveals the mystery of Christ. Amen. It reveals the mystery of creation. It reveals the mystery of redemption. Amen. Because, hallelujah, amen, ang Biblia mao kini maigsoon ang unahuna sa Dios nga nadayag sa itong panahon. Before nahimo nga word maigsoon ang iskapulong, amen, naa siya una sa hunahuna sa Dios. Praise the Lord. Amen. And word is an expressed thought. Praise the Lord. But this thought of God in the beginning, hallelujah, amen, naisay saad nga mabot ang iyang propeta, hallelujah, ug iyang pagadihogan kini sa dihog sa agila, ang pinakataas nga dihog maigsoon nga mabatunan sa usa ka iglesia. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And as we are going to open the Bible, we are reading it as an eye of an eagle. Praise the Lord. Amen. John 1, verse 1 to 3 to 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything anything made that was made. 14. Sa Kadritsos 14. Hallelujah. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory, the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hallelujah. Praise the Lord. At tutas mga pagampo. Langit ng mga Diyos, tag-iyas sa mga butang. Salamat Ginoong Diyos, nining kabuntagon. Salamat Lord sa mong pagkamaayos sa mong kinabuhi. Lord, nining kabuntagon. Nasayad kami Ginoong Diyos, nagikan sa pagsugod nini, ikaw nagapamuhat ka na mo, ug hangtod nining nga dapita sa pagbahin-bahin sa mga pulong. Lord, as our brother Romy expecting of God, the same expectation of God sa mga kaigsunan karon.
nga ikaw magapamulong Ginong Dios ug magalakaw kami, magauli kami Ginong Dios nga puno Ginong Dios sa kaalam, kahibalo o gugma sa imong mga pulong. Hallelujah. Lord, we know, O God, hallelujah, that this great mystery, hallelujah, unfolds in our time. As the prophet said, this is the glorious time for the believer. A glorious time because God, hallelujah, adunay mga butang nga imong gihatag kanamo Ginong Dios nga dili maangkon sa uban. Hallelujah. Upon this is the horrible time for the unbeliever because hallelujah, anay mga butang nga dili nila makita og mahibaluan Ginong Dios apan imong ipadayag ngadto sa mga pinili nga mga katawhan ning ulahing nga mga adlaw. Lord, Father, we bless your name. We love you with all our hearts. Lord, ang mga pag-ampo Ginong Dios, hallelujah. Isip imong ulipon karon nga mga pamulong sa imong mga pulong. Lord, please circumcise my lips, O God, as I'm going to talk about the word of God. Hallelujah. Circumcise also the hearts of your children. Hallelujah. Sa mga mamulong Ginong Dios, itugot Ginong Dios nga mahimo kaming takos niining kabuntagon sa paghisgot sa mga pulong ug sa dawat niining imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amo ikaw ang ipasalamatan sa tanan. Hallelujah. Niining kabuntagon. Mamulong ka, manulti ka, mamuhat ka sa tagsa karon ka makasing-kasing. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among dusog manuluwas. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. O before mo manglingkod, Mixon, hingian ninyo yung mga katapa din na dalay ko ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. Makalingkod na. Glory. Amen. Kumusta mong tanan? Hallelujah. Ang atong mga kabatanunan, naapa sila sa gitawag nga stimulation siguro ni Megson, no? Kay gikan ni sila Megson sa youth service nga nahitabo dito sa Dalaglumot. Ug salamat sa Ginoo kay amen among gibati Megson ang pagpamuhat sa Ginoo dito. Hallelujah. Pipila lamang Megson ka mga kaiglesihan ang nakaabot. Amen, praise the Lord. Apan nahimo nga nagmadaugon ang atong buluhaton ditong dapita. No, praise the Lord. Hallelujah. O praise God. Hallelujah. Uban sa kalipay, amen. Niabot kami gahapon sa hapon. Hallelujah, amen. Na ay mga kakulian gamay sa dalan. Apan ang Dios nagtagbo sa mga panginahanglan. Amen. Sa butlang unsang orasan ng mga batanon na human gabi. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen. O amen, mga ikong dispensa gamay, no? Kabalo ko nga namin gipraktisan, amen. But na ako'y decision Megson nga nihitabo ni early in the morning. So, hallelujah, praise the Lord. I hope you understand. Praise the Lord, amen. O sa itong mga kaigsunan, praise God, hallelujah. Kumusta mong tanan, pinagis itong buhay nga Diyos? Praise God, hallelujah. O karong kamuntagon Megson, no? Atong tinguha gyud nga maabot kita sa balay lampuanan nga naagyoy ipadayag ang Dios sa matag usa kanato because this is the time of the unfolding of the mysteries of God. Tama? Hallelujah. That is the very purpose Megson nganong miabot Megson ang propeta sa Dios is to unveil the mysteries of God. Hallelujah. That's why amen ang Biblia Revelation 13 Revelation 10 verse 7, in the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound the mystery of God, mutingog na gani siya, maabot na gani siya ang tinago sa Dios, iyan ang igabutyag. Amen. O kabahin sa iyang igibutyag mao ang tinago sa Dios. That's why sa diha nga miabot na ang propeta nga magpadayag sa tinago sa Dios, miwali siya ingon siya nga si Kristo kuno ang tinago sa Dios nga nadayag sa tong panahon. Wali na niya, Christ is the mystery of God revealed. So, ang gipaabot nga magpadayag sa tinago sa Dios, niabot na og iyang ipadayag nga ang tinago dahil sa Dios mo si Kristo. And Christ is the anointed word. Si Kristo ang dinihugan nga pulong. Pimintag Christ in all ages, it was the word that being manifested in every age. Mo ang pulong nga nadayag sa matag kapanahonan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa dihang ang Dios naghimo og kabuhatan. Hallelujah. In the form. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Gipadayag sa expression sa Dios pinagi sa kabuhatan ang iyang pagka-Dios. Amen. Hallelujah. Kabulutangay ang lawas gikan sa yuta apan ang espiritu gikan sa Dios. Amen. Hallelujah. It is a combination of the heavenly and the earthly. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why atong nakita Megson, hallelujah, tanawa. Balik ta Megson sa Biblia. Praise the Lord. Amen. We know that Adam is the created son. Siya ang gibuhat nga anak, created son siya, tama? But Jesus Christ is the begotten Son. That is a two different Megson pag mag-iskuta.
created son o bigatin son. Amen, hallelujah, praise the Lord. Now, remember ninyo may son nga, there are 4 gospel. Tama? Matthew, Mark, Luke, John. And it symbolizes the 4 cherubims. Hallelujah, praise the Lord. The lion, the ox, the face of man, and the flying eagle. Hallelujah, praise the Lord. O kining tanan karon may son ato ning paghisgutan karon kabuntagon. Hallelujah. As we are going to open, hallelujah, amen, the predestination and redemption plan of God. Amen. Ang iyang katubsanan o ang iyang pagpredestinar o ang iyang pagpili ng daan. Hallelujah. John chapter 1 verse 1. Praise the Lord. Yung sa din may so ano, in the beginning was the Word. Sa sinugdan mao ang pulong o ang pulong uban sa Dios. So, sa sugod, ayun sa tanang megson na, ako din itinamban megson pag sisgot sa inyo ha. Sa sinugdan kuno ang pulong. He's talking about the beginning. Sa sinugdanan, pulong. Unsa gani ang pulong? Dili mo gawas ang pulong, that's why ang pulong na sinugdanan. Because ang pulong gikan sa huna-huna. So naay naguna-huna daan bago migawas ang pulong. That's why yun siya, in the beginning was the Word. Pero kaning Word ko no, and the Word o ang pulong uban sa Dios. Sa diyan migawas ang pulong, ang unahuna sa Dios ni uban sa iyang pulong. O katong pulong Dios usab. Kaya walay lain. Amen, mo na mention nga, walay lain nga, dili si para. Amen, ang elemento nga mogawas kung asa siya gikan. Kung si Eva migawas gikan kang Adan, ang kumpletong elemento ni Adan madayag ngadto kang Eva. Because Eve is not a creation. Eve is a byproduct. Nakuha ninyo? Hey, church! Amen. Praise God. Amen. Unya, masabtutan, unsang creation? Unsang redemption? Ingon ang propeta sa Dios. Amen. Ang kabuhatan o ang katubsanan mas labaw pas kabuhatan sa Dios. Hallelujah. Yung Migson, tanawan niyo Migson, in the beginning was the Word, and the Word is talking about the beginning. We are looking at the Bible in the book of John. Hallelujah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung Migson, and same was in the beginning with God. In same was in the beginning with God. Mao gyapon Migson sa sinugdanan, ingon sa diri, kinisya sa sinugdan uban sa Dios. Asa uban sa Dios? Kining pulong. Pero bantayin ninyo nga ang pulong dili mo gawas. Because a word is just an expression of the thought. That's why adunay nagsugod og in the beginning. Kay una mahimong pulong naay nagunahuna daan aron mo gawas kini nga pulong. Nakon niyo Migson? Hallelujah. Thought is an unspoken word. Pag mingon kita hunahuna, gitawag ka na nga unspoken word. Pag nagunahuna pa lang gani ka na Migson, pasabot ana, mo na siya ang wala pa nimo nalitok. Kaya pa man sa hunahuna. But when it is already malitok na gani, gitawag na siya thought express. Hunahuna nga na dayag. What is thought express? Word. Word is an express thought. Before there was a word, it becomes first a thought. So sa na dayag na ang hunahuna, gitawag na siya pulong. Nakuha na niya Migson? Hallelujah, praise the Lord. Sa tres Migson, tanaw Migson, og ang tanang mga butang, creation. Creation Migson. Nangahimo pinagik kaniya. Kinsan kaniya nga gisgutan, kadtong pulong. Nagikan sa Dios og Dios ang pulong. Hey church, hallelujah. Ang tanang butang nangahimo pinagikan niya. Because all creation is by spoken word. Kung niyo Migson, let there be light, let there be. Let there be light, let there be. Kung niyo Migson, puro spoken word Migson sa sinugdanan, creation. Because creation is a product of spoken word. Kung niyo? Hallelujah, praise the Lord. Pero before Migson nga napurma na siya katong pulong, katong tanan nga expression na tanan sa hunahuna sa Dios. Nakuha niyo Migson? Hallelujah, amen. Creation is before Migson
Migawas sila Adan, sila Eva. Nigawas Megson ang kaliwatan gikan kang Adam, ngadto kang Isaac, ngadto kang Jacob. Hallelujah, ngadto nga nanganak sa tulok, dusi ka mga anak Megson. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Dios gikan niyang daan niya si Judah, adunay banay nga iyang kaliwatan maabot si Kristo. Hallelujah, gikan sa bari ni Judah. Amen. Kanang tanan Megson, ibalik di mo na sa Megson sa wala pa ang kabuhatan. Atras sa tanan Megson, balik ta ngadto kang Adam. Hangtod nga si Adam mo balik sa una-una sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen. And all things were made by Him. Ang tanang butang, hallelujah, gihimo, pinaagi kaniya. And without Him, kung wala siya, Him, the Word, hallelujah, was not anything made. Walay mabuhat. Walay madayag na creation. Kaya ang tanan nga kabuhatan gikan sa iyahang huna-huna. Him, without Him, was not anything made that was made. Praise the Lord. Ato rin tamigson sa 14. Ingon rin migson. Hallelujah. And the Word was made, dwelt among us. O katong pulong na, tanawan nyo ha, sa sinugdan pulong uban sa Diyos, o Diyos ang pulong, walay mga butang nga nahimo, dili tungod kaniya, tungod kay ang tanang kabuhatan, tungod kaniya. Amen. O katong pulong ang isugdan sa sinugdanan, katong pulong nga nadayag, katong pulong Dios pulong og pulong nahimong unod. O pagkamot rin migson katong pulong nga gisgutan, ano yung word? Ang pulong nahimo ng unod. Amen. Kamulat kinsa ning pulong nga nahimong unod? Mao si Kristo. Og maurang Kristo ang nagpuyo kanato. Nakuha ninyo Megson? The same word Megson nga nagmanifest sa una-una sa Dios una, migawas purma sa pulong. Ang pulong Dios, human Megson, kining pulunga, midayag ang creation. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Una, nagrap Megson ang creation. Then Megson ang Dios na himong unod as to portray redemption. Kung saan na portray ang redemption Megson, hallelujah, praise the Lord. Gikuha niya Megson, hallelujah, ang katunga Megson nga bahin of the covenant. Gikuha niya ang lawas apan ang Espiritu iyang ipabilin ngadto sa iglesia. And the Word made flesh and dwelt among us. Tanawa Megson, among us. And we behold His glory. Kisa karon magkaroon ang nagunit Megson sa kahimayan? The church. Hallelujah. The glory as the only begotten of the Father. Ang kahimayaan, kisa gisgutan sa begotten of the Father. Satan, Adam was not the begotten. Adam was the first created son, but Jesus Christ is the begotten Son. Hallelujah. That's why ang pattern sa Christianity, ang pattern Megson sa itong pagpangalagad, ang pattern sa deaconship, ang pattern Megson sa iglesia, tanan, nagtudlo kang Ginoong Kristo. Amen. That's why ang iglesia, kung gikan tangad to sa Dios, ibalik tangad to sa Dios. Kung ang Dios ang pulong nan, ibalik ta karon sa pulong because our first identification is in the thought of God. Ang unang pag-ila sa Dios kanato, ngadto sa iyang unahuna, o sa diyang unahuna, iya nang ipadayag, ngadto sa pulong, o ang pulong na dayag, na himong unod, o ang unod, ang Espiritu na anak kanato, karon ang Espiritu, mubalik kanato sa unod niya si Kristo, o si Kristo may igsoon, ipakita ta niya ngadto sa sinugdanan, ngadto sa unahuna sa Dios. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Amen! Now, ipakita na ko kanyo Megson, hallelujah! I would like to, gusto na ko Megson, sundan ni Megson of quote sa prophet directly, and we're going to, sa wala niya nga India trip, hallelujah, the word itself was God. Quote niya, the word itself was God. The word itself was God. Paragraph 167 na. Tanawa, yung sa Megson, no? The word became flesh, India trip report. The word, yung wala Megson, the word made flesh, became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun sa the Word itself was God. Kanang pulong nga itong isgutan karon mao ni ang Dios. That's why Megson, hallelujah, dili ka literally Megson makakita, physical kaniya. Pero in the presence of the Word, there is a presence of God. Because the Word itself is God Himself. Kuha niyo Megson? And the Word was made flesh and dwelt among us, and He beheld Him in the glory of the Father. You see, we beheld the Word. Naaka nato Megson ang pulong.
that was in the beginning, katong nasa sinugdanan, become flesh here on earth, nga nahimong unod sa kalibutan. Now, what a marvelous thing to think that God made flesh to take away sin. Usa kadako maigsoon, hallelujah, praise God. What a marvelous thing, usa kabutang, nga madungog ug makita nato na siya nahimong unod aron tanggalon maigsoon ang atong mga kasaypanan. Hey church, hallelujah, praise God. Saka ta sa 170, paragraph 170, diretso ta. 170. But now, here it tells us that before was a man, so wala pa kuno ang tao. Before, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word made flesh. Now, just about as far as the human mind can go, that's as far as we can go back now to the beginning. Ibalikan daw na ito maigsoon sa sinugdanan. Is that right? In the beginning was the Word, but now that as far as we can go by theology, that's as far as we can go by our mind. Pag mingot na ganitag balik na sa sinugdanan, na wala na yung makatuon niya na maigsoon, may tungod nga imong matunan ang Diyos. That's why the denomination, ang denomination, mausulti nila, ma-elaborate nila maigsoon ang earthly journey ni Jesus Christ. About the New Testament. Kaya the earthly journey ni Jesus Christ maigsoon. Pero pag ila sa Diyos, kung kinsa ang Diyos, wala pa ang kabuhatan. Wala pa ang creation. Kinsa siya sa sinugdanan. Asa ta ditong napita. Amen? Hallelujah. Even ang propeta sa Diyos, the Mormons believes that there is a pre-existence of the soul. Ingon sa maigsoon nga, pag pre-existence maigsoon, wala pa'y kabuhatan ko, no? Hallelujah, praise the Lord. Wala pa gani. Amen? Ilang pre-existence maigsoon, dili apil ang maigsoon. Ingon sa, ang kalag daw nananaw ng daan. Pero ingon ang propeta sa Diyos, ang kalag, he is not believing that the pre-existence of the soul. Ingon sa, the soul is part of God. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Gani, kung mag-isgot na maigsoon sa atong ihap sa itong panahon, ang ihap sa itong panahon, ako, ang ihap sa itong panahon, January 14, 1984, ug hangtod karon, that is the counting of my time. Because muna akong pagkatao sa unod sa kalibutan. Pero maigsoon katong predestination about your soul that is eternal with God. The predestination and redemption of my soul is eternal from God. Mahihap na ako akong panahon karon sa unod, sa pagkatao sa unod, ang panang kalag ni nani diri, kabahin sa Dios sa wa pamatukon ang fundamento sa kalibutan. Can we see? Hallelujah. That is also your identification. Naglakaw mo karon sa tuig, migsunog ihap sa inyong panahon, apan ang inyong mga kalag gikan sa Dios. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Now, ato nakita maigsoon. Kaulo kita maigsoon ato na nagibalik-balik. John is being typed to the bride. Be typed ni John maigsoon in Revelation chapter 4 verse 7. Ato nakita nga John, ingon Brother Branham, John is being typed to a true believer that is summoned by God. Come up higher, John. To come up higher means there is a calling into a higher revelation. Ano na pagtawag ngadto kang Juan, ngadto sa taas nga kaalam sa pulong sa Dios. Unya sa diyang miabot sa salangiton nga dapit, nakita niya maigsoon ang upat ka mga mananap. Ingon sa maigsoon, nakita nito ang leon, nakita niya maigsoon ang baka, nakita niya maigsoon ang dagway sa tao o ang agila. Right? Amen. Praise the Lord. That's why maigsoon, atong tanawon gilabtan ito na maigsoon ang book of John. Praise the Lord. Pero sa four gospel, we know Matthew is being typed to the lion. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mark is being typed to ox. Si Luke is being typed to the face of man. And John is being typed to the eagle. Tama? Pag abot sa four gospel, tanawon niya maigsoon. In the book of Matthew, makita nato maigsoon nga si Matthew nagsulat kay eskriba man ni sila, tama? And ayang dihog is lion, anointing ang ilang dihog, representing the lion. That's why maigsoon ang mga sinulat ni Matthew nag-introduce nga si Kristo mao ang hari. Gani ang genealogy ni Jesus Christ, dili mo mabasa maigsoon sa Luke, dili mo mabasa maigsoon sa Mark, mabasa lang nimo maigsoon ngadto sa book of Matthew. Because Matthew is the big type of lion, and Jesus Christ is from the lion of the tribe of Judah. Si Matthew maigsoon ang napakita sa Biblia nga si Kristo gikan kang David, ug si David gikan ngadto kang Abraham. Ug si Abraham gikan ngadto kang Adam. Kuha ninyo maigsoon.
It was Matthew introduced, hallelujah. Si Matthew Megson ang nagwali Megson nga naay mo abot nga hari sa mga Hudiyo. Si Matthew ang nagwali nga adunay tulo ka mga mago nga makita sa bituon og musimba kaniya isip hari sa Israel. Because lion, hallelujah, praise the Lord, amen. Judah, Jesus Christ is about kingship. Og si Matthew ang nag-introduce ni ana. Praise the Lord. Amen. Makita po niyo sa book of Matthew nga gi-introduce po niya Megson ang pagkatao ni Ginoong Kristo. Yan sa nakita niya nga adunay manulunda Megson nga miabot ug bibisita ngadto kang Maria. Iyang isay-isay na. Praise the Lord. Amen. Pag-abot Megson ngadto kang Mark, gi-represent niya Megson sa kay si Mark Megson. Hallelujah, Diog Megson type sa ox. That's why kung mabasa mo sa libro sa Book of Mark, makita niyo dito Megson, siya ang nagsaysay. Hallelujah, praise the Lord, sa sacrifices and labors of God. Because ox representing sacrificial and labors. Representing sacrificial, di ba? Ang ox Megson. Di ba mo na ingon sa propeta? Hey, church! Hallelujah. I would like to direct you Megson. Because makita niyo sa book of hallelujah, sa book of Mark Megson, girepresent ni Mark Megson na Jesus Christ as a servant. Sa book of Mark, mabasa nimo Megson, hallelujah, nga ang Dios milakaw miwali sa nakalalain nga mga syudad aron sa pagmantala sa gingharian sa Dios. Because Mark represent Jesus as a servant. Si Matthew represent God as a king. Si Mark ang gipalailan niya katong mga sakripisyo ug mga buhat. Yan sa nga may pa ang mga ihalas ng mga iro kay aduna pa yung mga langog nga katulugan. Apan ang atong Dios bato ang giunlan. It talks about sacrifice and labors. Nakuha ninyo Megson? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Napa mo diha? Hallelujah. Amen. Ox represent burden bearer, a sacrificial animal. Mao ba na ang purpose Megson kanang ninaog sa Ginoong Kristo? Aron himo sang ilansang is sacrificial lamb. Tama? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ato nakitan Megson sa Book of Mark nga amen, mibiya kaniya Megson ang virtue. Praise the Lord. Amen. Nakita nato sa Book of Mark Megson nga gikapoy siya. Sa Book of Mark nakita nato Megson nga gigutom siya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nga milakaw siya sa matag syudad. Sa Book of Mark makita nato Megson giunsa niya pagtanom sa mga binhi. Nakanya Megson ha, i-compare nako. Muna yung sa Book of Matthew, gi-introduce siya as hari. Book of Mark gi-introduce siya as ulipon. In the Book of Luke, now that is face of man, it represents wisdom. And Luke also makes sons and earthly journey makes son doktor siya. Praise the Lord. Amen. In the book of Luke makes son, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Katong atong makita makes son, Luke reveals this divine man. Ipadayag na po niya makes son kating si Mark, ipadabayag niya yung tawhanon nga bahin sa Dios. Pag-abot makes son kang Luke, gipakita makes son ang usa ka balaanon nga tao. Hey, church! Hallelujah. Amen. That God becoming man. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, lion, ox to man. Praise the Lord. Because man representing wisdom. Amen. Hallelujah. Ipakita na ito, Megson, sa book of Luke, nga ang Diyos, adunay katak, Megson, sa pag-abri sa kasulatan. O sa nang abrihan ng kasulatan, Megson, hatagan niya kaalam ang iyang pagkapanultian. Tama ba? In the book of Luke, nakita na ito, Megson, in the day of resurrection of Jesus Christ, nagalakaw sa road to Emmaus, 6 hours preaching the gospel, opening to them the word of the scripture regarding who himself. Nakuha niyo, Megson? Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kay si Luke Megson, nagpakita Megson, sa book of Luke, sa datong nakita Megson, siya nagsulti nga, the Son of Man will be revealed. Nga anak sa tao, madayag siya, tama ba? Hey, church! Amen. Kanang tanan Megson, hallelujah. Nakita niyo? Because I am talking to you, the four gospel. Si Matthew, si Mark, si Luke, ug si John. Hallelujah. Kining tulo Megson, naghisgot may tungod sa pagkatao ni Ginoong Kristo. Tama ba? Matthew, Mark, Luke, John, naghisgot Megson sa pagkatao ni Ginoong Kristo. Og giunsa nga ang manulunda miabot ngadto kang Maria. Og namulong kaniya og mahitungod sa pagkatao sa Dios pinaagi sa unod. Nakuha ninyo na Megson?
All those three, Matthew, Mark, Luke, John, naghisgot maigsoon sa pagkatao ni Kristo ngadto sa unod. But pag-abot in the book of John, hey church, pero pag-abot sa book of John maigsoon, hallelujah, makita na ito maigsoon nga anay different approach. Because John is being tied to an eagle. Nakahimundo mo maigsoon katong nilabay nga mga nahisgutan na ito maigsoon the characteristics of the glorified body. Di ba lahi ang nakita ni Matthew? Lahi ang nakita ni Mark? Lahi ang nakita ni Luke sa ilang account, sa ilang mga scripture? Amen! Hallelujah! Praise God! Na nagsulti dito maigsoon, di ba sige kawat iyang lawas? Nakita lang nila maigsoon na sulat nga naapa dito ang iyang tela. Pero pag-abot kang dyan, gi-explain niya nga unsang klase nga lawas ang naa ngadto kang Kristo. Because John is the anointing of an eagle. That's why in the book of John, sa diyang naghisgot na sa maigsoon, paghisgot na kang Ginoong Kristo, wala sa ni direct maigsoon sa pagkatao sa unod. Gibalik na niya, in the beginning was the Word. Because as an eagle maigsoon, hallelujah, he has a very wide scope of revelation. Matthew, Mark, Luke, John, paghisgot maigsoon sa pagkatao ni Kristo sa unod lang. Pero pag-abot maigsoon, when John described, hallelujah, Jesus Christ, wala sa tanong maigsoon sa earthly journey lang niya. He go back to in the beginning. Mas labaw pa maigsoon sa in the beginning ni Moses. Because the beginning of Moses is the beginning of the creation. But John 1:1 goes beyond the beginning of creation. John 1:1 goes beyond, in the beginning was the Word. Hey church! Anta makita ninyo ni Maigsoon. Because the same anointing, that's why lahi Maigsoon ang pagtanaw Maigsoon ni John ngadto sa rest nga pagtanaw. Nakita ninyo Maigsoon, get the story of Lazarus, di niyo makita in the account of Matthew, Mark, Luke, John. The account of Lazarus' resurrection is only in the book of John. Sa wali na ni Barbara ng rapture. Because Maigsoon, it is only John has the revelation of the sleeping saints. Because si Lazarus type sa 7 church ages nga nangamatay nga mga balaan. After 4 days, namanhaw si Lazarus. O ang resurrection maabot after the 4th anointing sa tong panahon karon. Under John's ministry, type to the bride. That's why lahi ang panglantaw ni John. Ang tulo maghisgot sa earthly journey sa pagkatao ni Kristo. Pero pag-abot kang John Maigsoon sa sinugdan sa John 1:1, hisgutan niya Maigsoon ang pagkatao ni Kristo pero dili dito sa unod. Sa pagbisita ni Gabriel sa manulunda kadto kang Maria. Iyang ibalikan, in the beginning was the Word. Hey church! Nakuha niyo Maigsoon? Kaya ang tulo Maigsoon ka mga dihog puro yutanon. But the last anointing of John is heavenly. Hey church! Mo nag-scope niya Maigsoon karon ang pati na gani Maigsoon ang hallelujah, praise the Lord. Ang langit nun nga bahin. Napa mo diha? Amen. Si John Maigsoon, nakita niya Maigsoon ang characteristics sa glorified body. Si Matthew, yung sa ito, nakita nila Maigsoon, di makita nila ito nga, nakuyawan pa sila nga, basigi kawat ang iyang lawas. Amen. Sa Mark, sa Luke, Maigsoon, nakita nito, ang gisgutan Maigsoon, narito, nakita lang nila ang napkin. Pero Maigsoon, pag-abot kang John, ano si John nga? Dili basta-basta ni. Kaya si Lazaro ni gawas, dala pa niya ang napkin nga giputos siyang lawas. Pero sa dahil si Kristo, Maigsoon, nabili ng napkin. Because it describes kung unsang klase nga lawas ang nabatulan ni Jesus Christ. It goes beyond the understanding of Matthew, Mark, and Luke. Because ang dihog ni John, eagle. Hey, church! Nakuha niyo, Maigsoon? Hallelujah, praise the Lord. Sa book of John, nahisgot Maigsoon og resurrection. Lazaro. Amen? Sa book of John, nahisgot Maigsoon, may tungod sa comforter nga maabot. Tama? When the comforter is come, he will guide you into all truth. And he will show you things to come. Prophetic! Amen? Hallelujah, praise the Lord. In the book of John, Maigsoon, gidescribe Maigsoon ang inyong mga lawas. In my Father's house, there are many mansions. Makita ba ninyo na Maigsoon in the book of Matthew, Mark, Luke? Nakuha ninyo Maigsoon? Hey, church! Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. In John 1, he begins to speak from the beginning. Si Moses, naghisgot Maigsoon of Genesis 1:1. That is creation. In the beginning, God created the heaven and earth. Talking about creation. Pero pag-abot kang dyan, amen, milapos pa Maigsoon, ngadto, gilampasan pa niya ang creation.
Amen. Gibalikan niya, wala pa'y creation. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word made flesh and dwelt among us. Hallelujah. Nakuha na niyo, Megson. Hallelujah. Into a deeper revelation kung unsang nakang dyan. Hey, church! Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si John Megson, nakita niya Megson ang self-existing one, the Elohim, the great Elohim. Yun sa in the beginning was the Word. Hallelujah. Amen. That he was a thought in his mind. Ngayon si John Megson nga, ang Diyos baya sa sinugdanan, siya si Elohim, nga naasay hunahuna, nga naanang kanunay sa iyang hunahuna. Pero, amen, gitawag ka na Megson og unspoken. Samtang napagay ang imong ang sa kabutang napalang sa imong hununa, unspoken ang tawag ana. Pero what is word? The word is a spoken thought. Mahimo na sa pulong kay ang imong hunahuna gisulti naman. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Meaning, ang word is a thought express. Pulong nga nadayag. Hallelujah, praise the Lord. So, ingon sa Megson, ingon sa, so all things had all to himself. Pasabot ni Megson, walay binuhat nga mga butang, wala pa'y mga kabuhatan, ang tanan nga mga butang, nga nalayag karon kanang tanan sa sinugdanan, wala pa'y moon, wala pa'y star, wala pa'y atom, wala pa'y molecule, all those things, this creation, the redemption, kitang tanan, atong kaliwatan balik, sa tanan kaliwatan, atras pabalik, katong tanan mo balik sa hunahuna sa Dios. So walay mga butang nga nadayag karon nga wala sa hunahuna sa Dios. It declares the omnipotent of God. It declares the infinity of God. Nakuha ninyo, Megson? Hallelujah. That's how John. Ingana si John ang pagkakita, Megson, kung kinsa ang Dios kayang gilagaran. Hallelujah. Amen. Di lang niya ma-discuss, Megson, ang earthly journey. Makita niya kung kinsa ang Dios, Megson, sa sinugdanan. Sa kabuhatan kung kinsa ang Dios. Unsa ka ni mga butanga karon? Hey, church! Hallelujah! Amen. Kining tanang butang nga mahitabo. Amen. Kanang mga talento Megson nga nabutunan sa nakalanlain nga mga tao. Praise the Lord. Amen. Kabalo siya Megson, kabalo siya nga magsala ang tao. Kabalo siya Megson nga ang tao Megson hangtod sa katapusan, kaunon ug bugakos Megson sa kahoy. Sa kahibalo, sa matarong ug sa dautan. Hallelujah. Amen. That's what Megson, kung unsa man ang achievement sa mga tao karon, kung unsa man paglambo sa mga tao karon, pinaagi silang inutok nga hunahuna. Ang Dios nagtan-aw niya na sa sinugdanan, kabuangan lang na para kaniya. Kay kabulo ang Dios sa sinugdanan ug sa katapusan ining tanan. Hey, church! Hallelujah! Praise God. So all things had all in himself, eternal God without beginning and end. Siyang eternal nga Dios. Hallelujah! Praise the Lord. Creation, sugod pa Megson, that creation was in Him. Ang kabuhatan, sa wala pa ang kabuhatan, kanang tanan nga naa na sa iyang unahuna. Imagine ninyo Megson, grabe ang grabe ang Dios, no? Nga, nahatag niya ang detalye sa iyang kabuhatan. Bisan gani siyang kabuhatan, Megson, kabalo ba mo nga na-wisdom siyang kabuhatan? Amen? When He created Megson, tanawa ha? Because God wanted to express Himself by His creation, tama ba? Amen, dito sa creation. Tara, Megson, unsayin ng propeta sa Dios, the first Bible. The Zodiac. Eh, church, sama, di ba? Hallelujah. Ang Zodiac nagsugod og Virgo. Meaning, the first coming of Jesus Christ is by virgin birth. Virgo. Amen. Hallelujah. Makita na to Megson nga na Aris. Amen. Ang simbolo sa Aris, Megson, o sa kakarnero, a sacrificial lamb. Hallelujah. Praise the Lord. Hey, church! Amen. Nakita na to Megson, hallelujah, amen. Nga adunay cancer. Type sa Laodicean church age. Usa ka espiritu Megson nga milukop sa mga tao karon. Amen, because Laodicea is a cancer age. But when in the time of the millennium, ang katapusan niya zodiac time is the lion from the tribe of Judah, that is Jesus Christ again himself. Meaning, even Megson in the first Bible, God already declared Megson, hallelujah, ang iyang plano sa redemption. Because kung yung makita, ang kabuhatan, bisan tayo, ang katubsanan mga Megson, mas dako pa, og labaw pa, og balyo, kaysa kabuhatan.
Kay gibuhat maigsoon ang kabuhatan aron madayag ang katubsanan. Nakuha ninyo maigsoon? Hey, church! Hallelujah, praise the Lord. Amen. Makita na ito maigsoon sa dagat. Makita na ito maigsoon sa mga kabuhatan, sa binhi, tipo maigsoon. Natural nga binhi, tipo maigsoon sa pulong sa Dios. Tama? Magunit pa lang kakaroon maigsoon og binhi sa mais, pero sa sulod sa binhi sa mais na, mutuo ba mo nga nana dito ang uhot? Narito ang sanga. Amen. Ang tanan nga part maigsoon sa tanom na ana sa binhi. Binhi pa lang na. Huna-huna pa lang na, pero naanang tanan dito nakabutang sa iyang huna-huna. Amen. Binhi pa lang imong makita, pero ang Dios nakakita na kapila ka dahon. Maihap ba ninyo mo maigsoon ka nang gitawag maigsoon nga kanang katul gani sa mais sa tawag na? Dapaw? Kamo makaihap mo sa dapaw maigsoon pila ka buok? Pero ang dapaw maigsoon na sahid ang Dios maigsoon pila ka dapaw magawa sa isa ka mais. O pila ka buok mais sa kalibutan ng gihimo sa Dios. Nakuha ninyo maigsoon? Because even in His creation, God already declared kung unsa ang nasa iyang una-una. Hey, church! Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Creation was in Him. Ang kabuhatan na kaniya. Kabalo sa maigsoon nga, gikan sa banay ni Abraham. Dili sulagma nga niabot si Abraham. Dili sulagma nga niabot si Isaac. Kabalo man na maigsoon. Ang tanan maigsoon, kabuhatan tungod kanang tanandaan na ana sa huna-huna sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Kabalo ba maigsoon nga creation was in Him? Tama? That's why ingon siya, walay nabuhat nga tungod og gikan kaniya. It talks about creation. Do you believe, maigsoon, that redemption was in Him? Na ang kakatubsanan na anak kadaan kaniya? Nga naman, because Revelation 13:8, the Lamb was already slain before the foundation of the world. Na anay ipatay nga kordero, wala pa natukod ang fundamentos kalibutan. Because redemption is already in the mind of God. Creation is already in the mind of God. Redemption is the mind of God. Election is in the mind of God. Predestination is in the mind of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Putupod mo maigsoon, nakitang tanan na anandaan kaniya. Lisod po kay di na mumutuong namo kaniya. Ang kabuhatan gani maigsoon peting dakua. Mga planeta na anang kanahan niya na. Kamu pa nga, unsa raman ta? We are just adat. Usa ra ta katulpok maigsoon sa dako kay maigsoon nga kabuhatan sa Dios. Pero kini dako nga tong gisgutan nga kabuhatan sa Dios sa sinugdanan, sigo nang tanan sa una-una sa Dios. That's why if there is a people that do not believe in predestination, wa sila kaila sa Dios kailang isimba. Hallelujah. Praise the Lord. Naay, ang Diyos kailang naila, limitado lang. Amen ba? Praise the Lord. Amen. But we are talking about Elohim. We're talking about Jehovah. We are talking about Melchizedek, the Creator. Amen. Muna may ikso nga, si Kristo Jesus daw, nanandahan sa unahuna sa Diyos. Tuo mo, dili. Do you believe that Jesus Christ is already in the mind of God? Because Jesus was already in the mind of God. Kaya yun siya, the Lamb slain. Who is the Lamb? Jesus Christ. Hey, church. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Lord. That we were in Him before the foundation of the world. Ephesians 1:4. We are chosen in Him. Kisang Him. Walay kabuhatan kung dili tungod kaniya. That's why we are blessed in Him. That's why maigsoon ang atong kaluwasan, wala nagsukad nining pagdawat nimo sa mensahe. Ang kaluwasan, wala miabot kay nituo ka sa mensahe. Mituo ka sa mensahe og nangalagad ka sa Dios kay ang hunahuna sa Dios nadayag kanimo nga daan kanang naa kaniya og niluwas kanang daan sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. That's why nagakalipay ka karon kay naila nimo kung kinsa ka.
Di lang nga kinsa ka sa imong pamilya sa unod, kundi kinsa ka sa panimalay sa Dios. Mao na ang Dios katong gilagaran. Hallelujah, praise the Lord. That we are in Him. Tama ba? Can you remember? Balik ta maigsoon, hallelujah. Atong nabalikan, atong maisgutan. Si Levi, kung imong balikan maigsoon sa Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7, mga 7 verse 8. 7. Taas-taas ng masahon na. Because we are talking about predestination. Nga, ang blessing nato na nagdaan kang Ginoong Kristo. O kanang maigsoon, ang iyang predestination, ang iyang creation, ang iyang blessing, mo nang kung ipanalanginan ta karon, dili na maigsoon nga karon nang iabot. Nadayag lang karon ang panalangin, pero nagpasabot na maigsoon nga ipanalanginan ang tangdaan sa pamatungkod ang fundamento sa kalibutan. Nako ni maigsoon, hallelujah. It talks about predestination. Because I am talking to you now, a deeper revelation with regards to redemption and predestination. No? Itong isgutan. Tanaw maigsoon, Hebrews chapter 7 verse 7. 7. Saka lang gamay. Pong. Hebrews 7. 7 na. Sa katagamay sa 6 daw. Hallelujah. I-connect lang ako gamay maigsoon ha. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and bless him that had the promises. Apan kadtong tawhana dili sa ilang kagikanan, midawat sa ikapulo gikan kang Abraham. Kabalo man tagkin sa to nagdawat sa kapulo ni Abraham, tama? Si Melchizedek, ang Dios. Katong mibisita nga manulunda. Tulo ang nakita maigsoon, pero si Abraham mitawag my Lord. Kuan ni maigsoon, hallelujah. Praise the Lord. Pero ni maigsoon, gikan kang Abraham og nanalangin kaniya nga nagbaton sa mga saad. Naghatag sa saad maigsoon, nanalangin kang Abraham og nagrebuild maigsoon sa mga promises. Og ang promise dili lamang kang Abraham kundi ngadto sa iyang mga kaliwatan. 7. Maoy usa ka butang nga dili malalis nga ang ubos og kahimtang pagapanalanginan sa labaw og kahimtang. Hey, church. Verse 8. And here men that die receive tithes, but there he received them, of whom it is witness that he liveth. Dinhi ang ikapulo ginadawat sa mga taong may kamatayon. Amen. Pero sa atong panahon karon, hallelujah, ang inyong mga kampulo, amen, gidawat na maigsoon sa mga tao nga adunay kamatayon. Nagisgot ka na maigsoon, paghisgot maigsoon because ang tithes maigsoon in the book of Genesis gihatag lamang sa banay ni Levi. Nga naman kay si Levi sa tanan nga mga kaliwatan sa Israel, adunay mga gasa sila sa pag-ugmad, sa paghimo sa mga barko. Pero pag abot kang Levi, siya lang ang gitudlo nga mahimong mudumala sa iglesia. Kay siya may nagdumala sa iglesia, ang tanan kapulo sa tibuok Israel ihatag ngadto kang Levi. Kaya siya man ang saserdote. Siya man ang nagdumala sa iglesia. Nakuha niyo maigsoon? Hallelujah. Praise the Lord. Now, because I am going to dive this into a deeper meaning, maigsoon. And their men die, receive this, but there receiveth them, of whom it is witness that he liveth. Pero maigsoon, bisan tood mga matay na, katong nagdawat sa mga panalangin. Pero katong panalangin nga gidawat maigsoon tungod sa paghatag, di lamang atong nangamatay, kundi na ay mga panalangin na nagsunod atong nagdawat sa panalangin. Because I am talking about to you predestination. Nakuha ninyo maigsoon? Pag-abot rin maigsoon sa kisag-isgutan si Abraham o si Melchizedek. Pero talaga maigsoon, and here men that die receive tithes. But verse 9, yun sa maigsoon, verse 9. And as I may say so, Levi, tanawa ha, gisgutan niya si Abraham, hallelujah, gisgutan niya maigsoon si Melchizedek. Pero kung tanawon mo maigsoon, daghan na bypass ng mga pangalan. Because si Levi, migawas gikan kang Jacob. Si Jacob maigsoon ng asawa kang Rachel. Si Levi ang ikatulong anak gikan kang Rachel. Because the first son of Jacob to
to Leah rather, is Reuben, Simeon, Levi, then Judah. Pero sa daghang anak maigsoon, nga gisgutan maigsoon ni, sa anak ni Jacob, the 12 sons of Jacob, tama? Si Levi maigsoon ang gisgutan niya sa pagpanalangin sa kitawag maigsoon nga blessing, spiritual blessing, o material blessing, sa kapulo nga gisgutan. Pero ang naghatag og kapulo, si Abraham ngadto kang Melchizedek. Pero gikonekta niya karon, as may also say, Levi also, who received tithes, paid tithes in Abraham. Nakuha ninyo? Sabay na una, si Abraham, si Levi. Pero nga nung mayon man migson si Apostol Pablo, nga si Levi nagbayad gyapon og kapulo. Kung anong si Levi po, nakadawat sa panalangin nga gihatag kang Abraham, pinaagi kang Melchizedek. Because it proves to you that there is predestination. Gikan kang Abraham, miagi pa si Isaac. Gikan kang Isaac, miagi pa maigsoon kang Jacob. Gikan kang Jacob, miagi pa maigsoon. Pero nga itong Levi man. Kaya si Levi di ay, darang answer, for he was yet in the loins of the Father. That's why ang inyong mga panalangin karon, miabot na, ka naman. Dili na maigsoon, di panalanginan mo kay ni Thomas mensahe. Miabot yun ang panalangin kay daan na mong naa sa loins, huna-huna. The loins of man, sa pag-abot sa Diyos, ang iyang loins mo, ang iyang huna-huna. That's why pag mayroon tag predestination, we are chosen in Him before the foundation. He hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Kaya asa ganito na-identify? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. O tanang kabughatan tungod kaniya. Walay nahimo og nabuhat sa kalibutan nga dili pinaagi kaniya. O kining pulong atong gisgutan nahimong unod. O sa diyang nahuman maigsoon ang ministeryo sa unod, ang Espiritu gihatag diha kaninyo ang kahimayaan sa bigatin sa amahan. Nakuha na ninyo karon maigsoon, matrace ninyo maigsoon asa mo? If God is eternal, karon lang nadayag maigsoon ang atong kinabuhi. Kaya ang atong unod na may oras. Pero ang inyong mga kalag maigsoon, gikan na sa Dios, that is part of God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Nagsugod na itong ihap maigsoon sa panahon sa itong pagkatao. Mabasa na, maihap na ito maigsoon ang panahon, takna sa itong lawas. Apan ang atong kalag maigsoon, kabahin sa Diyos, sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Kabalo mo niya na maigsoon? Hallelujah. Amen. Bisan pa gani maigsoon, wala pa ang kabuhatan. Ang tanang kabuhatan sa Dios kini nahitabo karon, pati nahitabo mga gira gubat, tanang mga butang, tanang mga lihok. Humana, kabalo ba mo? Nganong nakabalo man mo kung say mo sunod maigsoon kung wa pa ni mahuman sa una-una sa Dios? What do you think of prophecy? Prophecy is just an expression, it's just a vision of God. Wala pa nahitabo pero kipakita na nimo. Because wala pa mahuman, wala pa nabot ay katulong gira, pero ang Biblia nagsulti nga maabot yun ay katulong gira. To save the Lord. Because the mind, the thought of God is already expressed. Para kang kinsa lang ang expression. Kadto lamang kabahin sa iyahang huna-huna. If they don't believe in predestination, what tayo mahimo? Unsaon nila pagtuo nga wala sila bahin nini? Unsaon nila pagkakita kung wala sila bahin nini? Hallelujah. Amen. Unsaon nimo pagkahimong pulong kung sa sinugdanan wala ka kabahin sa una-una sa Dios? How can you become a word made flesh kung sa sinugdanan di ka kabahin sa una-una? Only the thought of God can make mahimo na pulong mahimong unod. Hey, church. Hallelujah. Muto ba mo nga ang tanang mga butang, mga kabuhatan, human na sa una-una sa Dios? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let's read Hebrews chapter 4 verse 3. Hebrews 4 verse 3. Ang kabuhatan, human na. Kabalo man gayta maigsoon nga kining gentle dispensation, mahuman na.
Kabalo man kita maigsoon nganong mahumanis siya, nganong sunugo ni, nganong maabot ang mga atomic bomb. Ang Dios nagsulti tungod nga ang tao nagpasulabi sa pagkaon, sa kahoy, sa kahibalo, sa kaalam may tungod sa maayo ug sa dautan. Amen. Tree of knowledge of good and evil maigsoon sa panahon maigsoon sa Garden sa Eden. Pero ng propeta sa Dios, the tree of knowledge of good and evil is the tree of science today. The tree of education today that people embrace us so much. Nga ilan ang question nun maigsoon pitay ba ang pulong sa Dios? But kinsa man ta maigsoon, we cannot fathom the mind of God. Di na to pwede maigsoon tugkaro ng una-una sa Dios. Hallelujah. Praise God. But every person, every theologians, every educated people try to explain God. Try to explain the Word of God. Try to hybridize. Ilang hilabtan maigsoon ang pulong sa Dios. Even God said, even the prophet said, they already broke into the laboratory of God. Grabe ang ilang pagkakus maigsoon. May mga tao, grabe na gid no. Grabe na gid ang pag-uswag sa kaalam sa tao nga naman. Grabe na gid. Ang mga bukid, gipatag, gihimong mga industrialized, hallelujah, mga balay, mga gwapo na. Amen. Kaniadto, lipay na kayong tao maigsoon, nga mabutang og pulburan, nga butangan og bulita, hala, suksok mayo. Dugay pa kay maigsoon. Maabot na lang kalaban maigsoon, hala, matagbaw pag suksok sa imong bala. Pero lipay na kasi itong panahon nga naana sila iposil. Pero karon maigsoon layo pa, wana igo na. Amen. Ang bala ka na ito gagmay karon wana, nagko na mura nagdako, kadakos balay. Amen. They come into, nisaka maigsoon, midako maigsoon ang ilang kaalam sa pulong sa Dios. Kinitawag maigsoon nga nuclear atong isgutan. Nuclear is a very good nga, itawag maigsoon nga invention. Kay kung gamiton lang nimo maigsoon sa maayong nga invention, amen, ang gamay nga nuclear plant maigsoon, maka-generate og pila ka megawatts maigsoon nga kuryente. Kung gamiton lang nimo na. Nakuha ninyo maigsoon. Praise the Lord. Amen. Kaalam ka na, because the tree of knowledge of good, that is good. But is evil. Nga naman, tungod kay, ang nuclear karon maigsoon, di laman gihimo maigsoon nga mga power generated. Ginahimo na karon nga mga nuclear bomb. Muna yung mga propeta sa Dios, kanang ilang pag-embrace sa kaalam o kahibalo karon sa kalibutan, kanang kaalam nga ilang mabatunan, maura po na muguba kanila og sa kalibutan. What is the news? How many nuclear bomb Russia possess? Thousands. Kabalo mo unsay kapasidad sa usa ka nuclear. Amen. So ang kaalam nga isa nga gwapo na kay ron, bibo na kay karon, kay grabe na mga factory, mga industrialized. Pag tukod maigsoon sa mga industrial plant, asa pa daw ang waste ana. Dato sa matap ang tubig. Naupaw ang bukid. O sinahitabo? Ang natural nga kinaiya, ang agi sa hangin, dili na makontrol, ganuman, tungod kay gitarog na maigsoon ang natural nga kinaiya. That's why under the trumpet, ano na hukom? Nadaot ang vegetation at gaot, maigsoon ang mga kahoy, nadaot, maigsoon ang mga nanap, nagkamang pati ang mananap sa dagat. Trumpet, third trumpet maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Climate change. Tama ba? Fourth trumpet, climate change. Fifth trumpet, First World War. Second trumpet, Second World War. Last trumpet, Third World War. Kung sa ingon ni Presidente Duterte, yung nga, ampo lang mo nga makontrola pa nila karon ang gubat. Kaya kung simba ko oroy, ingon siya, simba ko oroy. Ay mo pislit, impastang tanan. Because he know what is the capability of, kabalo ba mo unsay maigsoon og kabalo ng mga tao na maigsoon og kung saan kapasidad pag mambuto na ng mga nuclear weapon. Mapapa gining kalibutan na. Pero kanang pagkapapa sa kalibutan, ingon ang propeta sa Dios, ingon ang Dios, God never intended to destroy His creation. Ang Dios wala manginguha nga iyang gubon maigsoon ang iyang kabuhatan. Apil ka na diya. But it is the human intelligence. It is the human mind, human knowledge, human education who perverted the creation of God. That's why yung propeta sa Diyos, they already broke into the laboratory of God. Amen? Makahimo sila maigsoon, tanaw nila ang langgam nga maglupad.
Hubaron sa una sa tao, makahimo sila dagko kay mga eroplano, sama sa langgam nga naglupad. Pero pangutana, makahimo ba sila langgam? Nagikan sa ilaha ang kinabuhi? They can never, because God is the only creator. That's why, Abraham, God never intended to destroy His creation. It was man who created his own destruction. Ang tao ang naghimo aron hukman niya ang iyang kaugalingon. By what? By embracing continuous eating from the tree of knowledge of good and evil. That's why, Abraham, kining panahona, dili gid ni bulungtad. This civilization, mahuman gud ni, sunugon gud ni, mahimo gid ning abog. Pero yung Abraham, yung propeta sa Dios, because God wanted us to go back into that faith civilization. Pag yung faith civilization maigsoon, dili na ang hunahuna sa tao ang dumala. Kung dili maigsoon, mauna ang huna-huna sa Dios. Amen! That's why we are living right now sa tali-tali maigsoon sa pagkaguba meaning Satan's Eden, balik ngadto sa original God's Eden. Amen. Tama ba? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 4 verse 3. Nakita nato ning tanan maigsoon, no? Ang sequence of time. Because Second World War, mabot pa ang Gentile bride, mabot pa ang ministry ni Branham. Tama? Praise the Lord. Mabot ang Revelation 10:7, Revelation 10:1, mabot maigsoon, marapture ang bride. Revelation 10, ministry maigsoon, marapture sa maigsoon, 10:8-11, Revelation 10:1 to 13, ministry sa 144,000, ministeryo maigsoon sa duha ka olibo nga kahoy, 144,000. Then, behold, the third woe cometh. After the third woe maigsoon, hallelujah, millennial reign, 1,000 years. Again, the great tribulation period, Gog and Magog. Amen. Gisgutan ni Brother Romy ganiya. Then white throne judgment. Then eternity. Pero ang pangutan na maigsoon, nga nung ipakita pa ni kanato, nga napamantan ni karon. Because all these things already finished work of the mind of God. Kabalo ba mo niya, na? For we which have believed enter into rest, as He said. Isang rest, si Kristo na natadiya kaniya. Hallelujah. As I have shown in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished before the foundation of the world. Humana. Humana. That's why maigsoon, nakalingkod na ta maigsoon, sa gitawag maigsoon nga tinuro Sabat. Tinuod nga kapahulayan, the Sabbath to our soul. Mahitabo na, the prophecy of Israel, the prophecy of Turkey, the prophecy maigsoon of Russia, the prophecy of Ahab, Jacob, ni Ahab, ni Jezebel, ni Jeho. All these things is being interpreted to the bride. Because the mind of God is already interpreted in the mind of His people. That's why si Paul, let be the mind of Christ be in you. Amen. Praise God. Hallelujah. Human na ba? Human na. Mutayon sa nga, naikasuko ang Diyos, pero nakasulod na sila sa akong kapahulayan. Kay nasayo dugod sila, nga ang tanan kabuhatan, human na. Hey, church! Mo na maigsoon nga, naay tinuod nga kasiguduan, diha sa kasing-kasing sa mga magtotoo. Because we already see the finished work of God. That's why, naniniwala ang prophet, modern events are made clear by vindicated prophecy. Kung wala pa mahubad sa imo ang propesiya, di gyud na mahimong tinaw ang mga panghitabo karon. Pareha ka sa uban maigsoon, pataka lag comment. Abusado jud kay ni mga taga-Russia ba? Luoy biya kay ni mga taga-kaning Amerikano mo. Sige, luoy pa ni Amerika, mulaban po dayon. May kining Amerikano, may gid ni mga taga-Amerika kusog kay mulaban. What? Mao ba na maigsoon na interpretation sa Bible? Ahab and Jezebel is always in deception. Ginataguan nila. Jezebel has a painted face. Si Ahab maigsoon, nagtago maigsoon sa baluti sa pagkasundalo. That's why Ahab, Amerika, kanunay, matanaw niyo maigsoon kung asang gila to sa Amerika. Tama? Amen. Hallelujah. Si Ahab maigsoon, si Jezebel maigsoon, tanaw nimo sa kamalumo, o sa kahit suraan niya klase nga babae.
Pero ilalom sa iyang mga pintura sa iyang naong Megson, na ang Espiritu sa yawa Megson nga nagdumanay ka na. Although you can see her today as a religious spirit, tama? But the revelation of God's word give us discernment of the spirit. Unsang klaseng espiritu ang naa kaniya. Because the mind of God is already interpreted to the believer. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kamo maigsoon nga ang tanang butang, ang pulong sa Dios, hanay na. Ang tao pa lang wala manay. Kita na lang ginahulat sa Dios nga mahanay ta. Because dagdugay ra. The word of God is already settled in heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms 119:89. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pulong sa Dios maigsoon, dito pa lang daan sa kalangitan maigsoon, hanay na. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Napa mo diha? Praise the Lord. Sige daw. 119:89. Sa walay katapusan, O Jehovah, ang imong pulong nahamutang na sa langit. O Lord, thy word is settled in heaven. Wala ang Diyos nagpadala may sunog pulong, aron ipahiluna ta. Kaysa yung unang-una palang daan may gusto niya nga mapahiluna ta. Amen. Hallelujah. And now we're going to seal this out with a quotation of the prophet. Back part of his mind. Back part of his mind. Hallelujah. Napa mo diha? Back part of his mind. Back part of Christ is the mystery of God. Isa ka 101, sugot ako 101. Sige. Megson. Unsay wali sa prophet Megson? Christ is the mystery of God revealed. Who is Christ? The anointed word. Who is Christ? Christ was in the beginning. Katong gisgutan nga in the beginning was the word, it was Christ. Because Christ is the anointed word. Anong anointed word man si Christ? Kay siya gikan sa anointed one, which is God Himself. Kung niya Megson? Hallelujah. Muna Megson, kung gikan ka sa Dios, pulong ka nga nawas siya, you are also anointed. We are so anointed bride. Mga dinihugan. Kaya kung walay dihog Megson, di mo masabot ang pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Unsa itong tanaw Megson, ginamaster ba na ito ang gift? Tanahan tao, adunay mga gasa. Pero pila-pila lang ang adunay dihog. Kuha ninyo Megson? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ayang text sa Megson nito. Yang wali, the mystery of God revealed. Paragraph 102. Sagata. 101, sorry. 101 ay, sorry. Tama to pong. Now for text, I want to take out there this for a text blessing upon the entire Bible, but I want the title this, yun siya, ang yung uluhan sa iyang kan, si Kristo ang tinago sa Diyos nga nadayag. Being, siya ang misteryo, kisa daw? Sa Diyos. Muna, ingon ang Revelation 10:7, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. So naako na tinago ang Dios, tama? Pag abot na sa 10:7, kinsa kaya 10:7? Ang propeta. Nagwali na dahin siya. Si Kristo ang tinago sa Dios. Tago, nadayag na ba ang tinago sa Dios? Natago na. Kinsa daw ang tinago sa Dios? Si Kristo.
Kaya nga naman, inig maabot daw kining kapito nga manulunda, ibot yag niya ang tinago sa Dios. Nakuha ninyo Migson? Hallelujah. Now, I took it in order to Sunday school lesson so we could all read together and have this fellowship together. Paragraph 102. Isa. Now, God's secret mystery, ang Dios na sa tinago, sikreto nga tinago, He had before the world began. Nanakanaan niya, sa wala pa no magsugod ang fundamento sa kalibutan. Now, back in the back part of God's mind, asa tagitudlo sa propeta Migson? Bantayin ni Migson, kung tao inyong tanawon Migson, di mo mutuon niya, kaya naman 7th grader lang niya. Kanang 7th grade sa tuwa, first year high school lang nahuman. Pero this kind of person, anointed by God, a prophet, amen, makasulti, apan tanawan ninyo likod sa huna-huna sa Dios. That is, dili na Migson grado, Migson sa tao ang makahuna-huna na. That is the eyes of God. Hallelujah. God's mind, in the back part of God's mind, there was something that He was trying and He was going to achieve. Sa likod siyang una-una, na ay mga butang nga sulayan niya nga naaduna say makuha nini. Nakuha niyo Migson? Ibig sabihin Migson, pasabot nini, na ay mga butang nga nasa huna-huna sa Dios. Likod sa huna-huna sa Dios. Wala pa'y pulong ha? Huna-huna pa lang, kaya ang pulong, mugawas na kun ang iyang una-una, nalitok na. Pero kini Migson, wala pa, napasa una-una sa Dios. And he had motive in doing it. Sa mga butang nga iyang nasa iyang una-una, nga gusto niya nga makita, nasa'y motibo nga nung iyan ang buhaton. Nakuha niya Migson? In order to let himself be expressed. So, likod di ay Migson sa una-una sa Dios, katong mga butang nga iyang ipanguna-una, likod ug luyo sa iyang mga una-una, ang isa ka punto nga naa dito kay gusto gud niya ipadayag ang iyang kaugalingon. So kung gipadayag ka sa Dios dining panahon na karon, ayaw kalimot nga gipadayag ka sa Dios kay ang gusto sa Dios ipadayag nimo ang Dios diha sa iyang kabuhatan. That's why the true manifestation madayag nimo Migson, wala kay kagalingon nga pagpaningkamot niini. Masabot nimo nga ang imong expression karon is to express my maker. Is to express God. Siya ang Dios nga dili makita. Sultihan nyo ka mo ba? Uspo na ko. Kana mga silingan nato, makauban nato sa trabaho, dili na interesado mo ba sa aning Biblia? But they are very interested to read your life. Inyong mga kinabuhi mo na gusto nila basahon. Nakuha niyo Migson? Hallelujah. But the great plan of man of God is to express himself through what? Through His creation. Kamu to? Hallelujah. Praise the Lord. Ug hangtod karon wala na mausap. Is to express himself through His creation. Hallelujah. Balik ta Sister Pong. Because, first, there wasn't even moon. Tanaw ha? Nasa yung una-una, yung propeta sa Diyos, ay sa inyo kununaan nga na ang kabuhatan. Balik na to tanan sa inyong una-una daw, kanang wala pa'y kabuhatan. Wala pa yun. Si Elohim lang yun, ang self-existing one. Yun sa, walay bulan, wala pa'y bituon, wala pa'y atom, wala pa'y molecule, or anything, He was God. Wala pa Migson. Siya lamang ang Diyos niya to. Pero yung malulam, dili pa manggani sa matawag nga Diyos niya tong panahon na. Kaya the word God is an object of worship. That's why gitawag sa Migson og Elohim, the self-existing one. Ang naginusara Migson nga madayag Migson sa kinatibukan. Di sa matawag nga Diyos pa, kaya pa may magsimba niya. Because the word God is an object of worship. Kung saan niya matawag og Diyos, walay magsimba ka niya. Pero kabahin Migson, sa iyang una-una, gusto na niya madayag nga Diyos siya. Pero pinaagi sa iyang kabuhatan, ang iyang kabuhatan mo'y magpailang nga Diyos siya. That's why sa iyang migawas, ang mga manulunda, nagsimba niya, Diyos na siya. So, kaya niyo Migson? Hallelujah. Kaya ang likod ay sa una-una sa Diyos Migson, na ay mga butang nga gusto niya ipadayag. Hallelujah. Because God is an object of worship, and there wasn't nothing to worship Him, wala pa yung magsimba niya. Paragraph 103. So in His great mind, dito sa iyang dako, bantugan nga una-una, He wanted these attributes to be expressed.
So sa likod siyang unahuna, gusto niya nga katong mga bahin kaniya, attributes, character of God. Kinaiya sa Dios, mugawas, pinaagi sa iyang expression. So muna maigsoon, makita nato maigsoon, ang adlaw, the great sunlight is an expression of God. Amen. Ang adlaw, ang hari sa adlaw, ang bulan ang hari sa kagabion. Hallelujah, praise the Lord. And in Him, og diha kaniya, naana diha daan ang gugma. In Him was the Father. Asang Father? Naana ganit sa iyahang una-una. Into, kang kinsang una-una? Kang Elohim. Pag mingon tag Elohim, wala pa gid nay kabuhatan. Basta mingon tag Elohim nag-inusara pa gina siya, wala pa'y atom, wala pa'y molecule. Tanan wala. Praise the Lord. Naa kaniya ang iyang expression nga gusto siyang amahan. Mahimo siyang namuto mo migson nga si Jesus na nadaan sa iyang una-una. Amen. Amen. Praise the Lord. In Him was to be Savior. Nanang tanan migson dia kaniya. Plano niya amahan, mahimong anak, manluluwas, mahimong mag-aayo. What are those things? These are the attributes. Mga butang nga naa kaniya, gusto niya ng madayag sa iyang panahon. And all these great attributes, attributes that we see already expressed, they were in God. Kung nakita nato ni karon nga nadayag kini, nga siya ang mag-aayo, kay kita na yung mga balatian, siya ang mag-aayo. Kanang tanan nga nadayag karon kung unsa ang Dios, kanang tanan naa na sa iyang una-huna. Nakuha niyo Megson? Muna Megson, pag-abot sa creation, madayag mo nang sa Dios Megson ang iyang una-huna. Tama, madayag ba? Madayag. Sa iyang creation lang. Pero Megson, naapagyoy mas dako Megson nga plano ang Dios nga madayag pagyud ang iyang kinatibuk-an. Nga naman? By redemption. Nga naman? Sa redemption, dito na madayag ang iyang pagkaamahan. Tama? Kinsay mo redeem sa anak? Aman. Kinsay mo himo Megson og mag-aayo kung walay kapakyasan nga mahitabo. Madayag ba iyang pagkamag-aayo kung walay kapakyasan? Madayag ba Megson ang iyang pagkaanak? Madayag ba iyang pagkamaayo? Madayag ba iyang pagka-Jehovah Jireh? Jehovah Shikino? The 7 compound names of Jehovah? Madayag ba iyang pagka-Lily of the Valley? The Rose of Sharon? Jehovah Eagle? All those title, all these attributes na sa una-una. Pero Megson, kung mere creation lang, dili ni madayag tanan. Di man malaglag ang creation. Ang nalaglag Megson, dili kaning kabuhatan ng mga nature. Ang nalaglag niya creation didto Megson sa paghimo niya sa tao. Wala man na managlag ang mga mananap. Kaya nalaglag pa na, nagsayal na karon, nagpantalo na sila. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Dili man na malaglag Megson ng mga tanom. Nahimo lang ng tinunlo tungod sa kabuhatan sa tao. Pero sa diha nga nalaglag ang tao, kabahin sa iyang pagkalaglag, kabahin sa una-una sa Dios kay pagkalaglag, dili madayag Megson ang kinatibuk-an nga attribute sa Dios. Kaya dili ni maguba ng kalibutan ng Megson, dili mapakita sa Dios Megson, makumpare ang eternal nga butang ug ang lumalabay nga mga butang. Because God wanted to express Himself. O kato nakita Megson nga ang kabuhatan, nga ang katubsanan, labaw pa Megson sa kabuhatan sa Dios. Because ang plano day sa pagbuhat, mao day ang pagpakita sa Dios sa iyang katubsanan. Redemption. Wala Megson yung propeta sa Dios. Ang pinakadako nga istorya mahitungod sa una-una sa Dios mao ang redemption. From the beginning of the Bible, you can see the redemption. Before the foundation of the world, there is already redemption. O sa katapusan sa Biblia, mao gyapon redemption. Kaya ang kinatibuk-an nga plano sa Dios madayag sa katubsanan. Hallelujah. That's why ingon sa diri sa quote Megson, hallelujah, praise the Lord.
Amen. In God's 104. So my opinion, the first thing that He made was angels. O yung una niyang gihimo mga manulunda. And they will worship Him. Mo na ito nagsimba kaniya. That made Him God, and He started from there. As in previous message, I have tried to explain it, break it down. And when the angels began to worship Him, that was before there was even a molecule in the earth. Wala pa'y kabuhatan sa kalibutan. Wala pa'y kabuhatan, maigsoon ng kalibutan na anay mga manulunda. Hallelujah. There was nothing. It was all darkness. That's why in the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. And the earth was without form and void. Hallelujah. There was no sun, wala pang adlaw, wala pa'y bulan, wala pa'y tuon. No, nothing. Then, He was God. Wala pa, pero Diyos na siya, kinanaman siya kabuhatan nga magsimba kaniya. Just to express. Unsa pa'y na-express, Mekson, wala pa'y kabuhatan. Unsa lang na-express nga attribute sa Diyos? Pagbuhat ng manulunda, ang iya palang pagka-Diyos. Matawag na ba sa healer na itong panahon na? Matawag na ba sa redeemer na itong panahon na? Matawag na ba sa Mekson o Savior na itong panahon na? Because, matawag lang sa Savior kung naanay mga wala. Matawag lang siya healer kung naanay mga magsakit. Matawag lang siya matawag lang niya og redeemer kung naanay i-redeem. Nakuha ninyo Megson? That's why ang iyang kabuhatan tugbang diha ang iyang plano ug una aron madayag ang iyang kaugalingon. Hallelujah. Mo na Megson sa in a very simple illustration, mo na ang Dios Megson adunay mga ipadala sa tuwa Megson nga mga trials and suffering. Unsa revelation sa trials and suffering? To express God in these trials and suffering. Kung mabot si mamulatian, unsa ang ma-express Megson nga attribute sa Dios? That Lord, ikaw ra gid ang makaayo sa akong balatian, Ginoo. Mabot ang pagsulay, Ginoo, ikaw ra gid ang makatubag sa akong mga pag-ampo, Ginoo. In your prayer, you're already expressing the attribute of God. Hallelujah. Pag magsakit na gani, ay, asa man doktor? Asa man pa-check up, ane? You forget, Megson, hallelujah, nga ang mga butang nga unang ipakita kanimo is to express the attributes of God. Hey, church! Hallelujah! Praise the Lord. Amen. As he has Job, pumunta na siya si Job. Isa si Job, the oldest Bible. Nangunta na siya, where were you? Asa man ka? Sa nang gihimo nako. Ano nga, pumunta na si Job ba? Asa day kahob? Where was you when I laid the foundation of the world? Asa day kahob? Sa nang akong itukod ang fundamentos kalibutan. See, ni atong panahon na, when the morning stars came, sing for joy. Hallelujah, amen? When the morning stars sang together, the sons of God shouted for joy. Kinsa man ni? Nga wala pa lang niya tukura ang kalibutan. Asa man ka? Hob. Nga katong mga bituon nga nagsagit, kinsa itong mga bituon nga gaskuton? Esther! The first Bible, where will you home? Sa nagibuhat na ko ang kalibutan. Matubag ba na ninyo? Asa mo? Kung ikaw si Hob, asa ka karon? Where were you home? Na ako ni mo Ginoo. I am part of you. Nasubik sa napadagan si Hob. Ay, bisan pag matunas ninyo tanon nga payag. Likod og una-una sa Dios na nakilawas daan nga giandam niya dito. Nakuha ninyo Megson? Because Hob as a revelation kung kinsa siya kung asa sa gikan. Hallelujah. Mo na mingon sa Apostol Pablo, unsa pay makabulag kaninyo sa inyong pagpangalagad sa Dios? Balatian, kawaladon, kamatayon. Bisan pagani hanggang haan sa hadis dili makabundog. Because the faith, hallelujah, of that kind of person nga na manifestar kaniya ang una-una sa Dios is already built upon the rock of revelation. Natukod sa tinuod nga bato sa kapadayagan. Hallelujah. When you lay the foundation of the world, see, when the morning stars sang together and sons of God shouted for joy. See, now, where were you? Come on, asa man mo? Where were you? Ayaw ninyo tanawan ninyong lawas, Megson. Kaya kung magsugod ka sa panahon si mong lawas, kung karoon sa imong birthday mo, ito yung panahon mo. Katong nasay mo ba?
That's all. That eternal part of God that was in Him before the foundation of the world. Hallelujah. That was way back before the earth. Asa daw ka? Tung wala pa daw ba, gitukod ang kalibutan, asa daw ka? Unsay wali sa prophet? Christ is the mystery of God revealed. Kisa ng Christ in you. Kanang Christ in you, manang Christ nga na dito. Katong in the beginning was the Word. Kasi itong word, the anointed word, Christ. That was way back before the earth. Now, God had a purpose and a hidden mystery. Naikatuyuan ng Diyos nganong nadun sa mga tinaguan nga mga misteryo. And that's what I want to speak on to the church this morning. Hallelujah. The hidden mystery of God that He had in His mind before the world ever began, and how it is unfolded itself right down to this present hour that we are living in. Kana may son, nagpabilin ba yan nga coat lang? Nagpabilin ba na may son nga coat lang? This coat is becoming a reality. Hallelujah, praise God. Because there are right now people na nga nakabalo kung kinsa sila sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan. Hallelujah. See, then you will understand clearly. Then you see on, I believe, what is being done. Amen. Makita nimo tinaw kini kanimo, imo kini makita, tuhuan nimo kini o makita nimo kung unsa ang nagapakita mo. Hallelujah. 106. God's great mystery of how it is a secret. He keep it secret. Nobody knows nothing about it. Kaya ito walay masayod, may tungod nining mamutanga. Even the angels didn't understand it. Bisag mga manununda, wala makasabot ni ini. See, He didn't reveal it. That's the reason under our seventh mystery. Unsang seventh mystery? The seventh seal. What is seventh seal? The opening of the Word. The unfolding of the Word. Hallelujah. Praise the Lord. When the seventh seal was opened, there was silence. Jesus was on earth. They wanted to know when it could come. He said, even Son Himself don't know when it's going to happen. See, God has in all in Himself. It's a secret. And that's the reason there was silence in heaven for a space of half an hour. Hallelujah. Amen. Utter their voices. John was even forbidden to write it. See the coming of the Lord. That's what thing He hasn't yet revealed yet. Hallelujah. Praise the Lord. In paragraph 107. Hallelujah. Amen. Walay nasayod mahitungod sa pag-abot sa Dios. Wala ba nasayod? Wala ba nasayod? Wala pa ni adto tungwa pa naabre. But when the seals is open, nasayod na taganaan na siya. Wala mo nagpaabot Mekson nga pareha sa denomination nga maabri ang langit kimunaog ang Dios. Because in the Bible there is no earthly journey nga mobalik pa sa Mekson sa physical. Kaya ang saad ay ang comforter mo abot. The coming of the revealed word is the coming of God to you. Hallelujah. Accepting the revealed word is accepting God to yourselves. Ngano kahangi padayag sa Dios ang iyang unahuna? Kaya ang Dios na anak karon diha kaninyo. Hallelujah. Unsa na nga itong ipaabot? Ang paghawa nining kalibutana. Hallelujah. The word is already here to prepare us. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why yung propeta sa Dios, if you are going to reject the message, you are rejecting Christ. Yung isa nga, bahala na lang po na ilang mensahe diha. Ay, total naman ko i-confront. Magpaabot lang ko sa Ginoo. Bida ingon to nga, makadungog na ganin migbudyong, mutingog na ganin ang tibok kalibutan. Lamo na tingog ng trumpeta. They failed to understand and comprehend the mind of God. And trumpet interpreted in the Bible as a message. Muna yung mixon sa Old Testament. Kung ang mga, amen, kung adunay usa ka tawo nga magpabudyong sang trumpeta, kinsa man ang pipila kaninyo ang magkaandam para sa gira. If a trumpet give an uncertain sound, muna mixon, ang mensahe mixon, dili man sakto tama, dili man mahubad nila, muna wa sila ka pagpangandam. Pero to the word of God, to the people of God, naamoy certain nga mensahe nga nadungog. Dili bana-bana, dili karkulot siya ko. Kung dili, mensahe gyud gikan sa Dios.
Nga naman maigsoon, ang tawag maigsoon sa mensahe nga atong nadawat, spoken word. Unsa gani ang spoken word? The thought of God is being expressed. Unya karon, naman kayo mo may spoken word, nadayag nang una-una sa Dios para kaninyo. Amen. Because that is the purpose of the spoken word. It remains unspoken if the thought of God is being not expressed. But it is already expressed. That's why it is already called as spoken word. Christ is the mystery of God revealed. The rejected King. The great, the mighty God unveiled before us. Kisa man eh. This is a man that can turn on the light. Kisa man eh. It's talking about all to Christ, pointing to Christ. The mystery of God. The mystery of God, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Amen. And all things made by Him. And in Him, all things are made. And that Word made flesh and dwelt among us. Hallelujah. God bless you, saints. Hallelujah. Diyos, mga panalangin sa tago sa kaninyo. Amen. Hallelujah. Amen. Muna maigsoon, si Matthew, lahi ang drive maigsoon, hallelujah, pag-abot maigsoon, hallelujah, sa coming of the Lord. Matthew, Mark, Luke, John, they are talking about the physical coming of Jesus Christ. Pag-abot kang John maigsoon, hallelujah. Amen. He drives something different. Yan sa isgot siya tanan maigsoon, may tungod sa earthly journey. Yan sa Genesis, ito maigsoon sa old, sa starting ng mga book of Matthew, Mark, Luke, John, nag-discuss na maigsoon sa pag-abot ni Diyos, ni Jesus Christ, the angel's visitation. Pero pag-abot maigsoon kang John, maigsoon siya tanaw, maigsoon sa kalibutan. Tanaw sa maigsoon, way back from the world began. In the beginning, God created the heaven and the earth. Because John has a very different anointing. Those three anointing is earthly anointing. Earthly. Pero si John maigsoon, ang iyang dihog maigsoon, gikan sa dihog sa agila. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. We were born in an eagle age. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We were born in an eagle age. Amen. Under ba ito sa agila, Mixon? Hallelujah. But this great eagle is led by the dove, the Holy Spirit. We have been born in an eagle age, by an eagle prophet's message, to manifest the living word for our day. We have been given up to apply, we supply, way up in the sky, where no other birds can fly. Hallelujah! To live in heaven, heavenly atmosphere, and fly where only eagles dare. Let's fly so high, where the word of God is a living reality, a living reality. Let's soar so high, true eagles in the sky. Set your wings and fly where eagles dare. We have been gathered by a shout, a message that called us out from this world of fear and doubt. Eyes to see our mysteries being revealed, our lives are fulfilling prophecy. To see our position in God's word. You see your position in God's word. To fly where only Eagles go. Let's fly so high, where the word of God
living reality. There's So high, true eagles in the sky. Hallelujah. Send your wings, let's fly where eagles stay. We are not called to be earthbound. Amidst the chipmunks on the ground, neither to be living up and down. But we can chase lifted up upon the mountain top, sitting in the cleft of the rock. The rock of revelation is Jesus Christ. Gathered where the carcass is. Hallelujah. In God's Provided place we live. let's fly So high, where the word of God is a living reality. To soar so high, true eagles in the sky. Send your wings, let's fly where eagles stay. Third verse. Balik. We are not called to be earthbound. We are not called to be earthbound. Amidst the chipmunks on the ground, neither to be living up and down. But we can taste lifted up upon the mountain top, sitting in the cleft of the rock. Gathered where the carcass is, in God's provided place we live. Let's fly so high. Claim it, church. Where the word of God is a living reality. To soar so high, true eagles in the sky. Eagles in the sky. Set your wings and fly where eagles aim. Let's fly so high where the word of God is Oh, hallelujah. Thank you, Lord. a living reality. To soar so high, true eagles in the sky. Set your wings, let's fly where eagles aim. Set your wings, let's fly where eagles aim. Hey, in time John. Under an eagle anointing. Praise the Lord. Hallelujah. As John reveals the mystery of God, wala na niya i-reveal Megson kung kinsa ang earthly journey ni Jesus Christ. Kung kinsa si Kristo sa wala pa matukod ang fundamento sa kalibutan. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin kaninyo. And di sa tadahin mula ka, Megson, because hallelujah, na ako'y announcement kay hatag kaninyo, Megson. But before that, hallelujah, ako'y balik ang panahon nga kang Brother Jason. Hallelujah. But before that, we are going to prayer. Gracious Lord, Heavenly Father God, hallelujah. Lord, we are living in this eagle age under the prophet message. Lord, hallelujah. We are soaring up high like an eagle, O God. Nakita na mo kini mga butanga Ginoong Dios tungod kay ang imong diho Ginoong Dios kay imong gihatag sa imong iglesia. Nagapadayag Ginoong Dios kung kinsa kami sa imong panahon. We are not an earthbound. Wala kayong bitawag Ginoong Dios alang lamang nining kalibutan na, hallelujah. Because we are called to soar up high like an eagle, O God, hallelujah, into a greater anointing like the John. Come up higher, John, hallelujah. Lord, thank you, O God, hallelujah. This is not just a quote, O God, nga makita lamang sa libro. This is now a living reality to the life of the bride, O God, nining panahon na, hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name, Father, hallelujah. We glorify, we magnify you, O God, hallelujah. Walay laing mga padayag nining tanan gawas kanimo Ginoong Dios, hallelujah. You are the infinite God, hallelujah. You are the omniscient God, hallelujah. Ikaw, hallelujah, na kanimo ang tanan Ginoong Dios.
we can always say, thank you, God, and we love you. We bless your name, Father. Hallelujah. And the church say, Amen. God bless you. Ang Diyos mga panalangin. Brother Jason,